Grabe, Pangulong Bongbong Marcos, winakasan na. Ang 5-6, isang bagong pag-asa sa maliliit na negosyante. May isang kwento na siguradong tatatak sa isip mo, isang kwentong puno ng pangarap, pagsisikap at tagumpay. Pero bago natin talakayin ang bagong pag-asa para sa maliliit na negosyante, alamin muna natin ang bangungot na matagal nilang kinakaharap. Ang bangungot ng 5-6. Naalala mo pa ba ang 5-6? Ang mapanlinlang na pautang na para mabait sa umpisa pero unti-unting lumalamon sa kinabukasan ng maraming Pilipino. Ang 5-6 ay isang sistema ng pautang kung saan ang hiniram mong pera ay may napakataas na interes. Halimbawa, kung umutang ka ng 5,000, babayaran mo ito ng 6,000 o higit pa. Para sa maliit na negosyante, ito ay isang bitag na walang kawala. Isang siklo ng pagkakautang na hindi natatapos. Pero may magandang balita, kaibigan. Goodbye 5-6, hello microfinance. Dahil sa inisyatiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., winakasan na ang pang-aabusong 5-6 at pinalitan ng mas makataong solusyon, microfinance programs na nagbibigay ng patas at abot kayang pautang para sa maliliit na negosyante. Kung noon, marami ang nahulog sa patibong ng malalaking interes, ngayon, mas may pag-asa ng lumago ang kanilang kabuhayan. Isa sa mga programa na tumutulong sa kanila ay ang ASA Philippines Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng microfinance loans sa mga negosyante, partikular sa kababaihan. Pero paano nga ba nagbago ang buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng programang ito? May isang kwento na magpapakita kung paano maaaring magtagumpay ang isang maliit na negosyante. Dito papasok ang kwento ni Bebang mula sari-sari store hanggang mini grocery. Si Primitiba Bebang Serna ay isang pangkaraniwang may bahay at negosyante sa Bataan. Gaya ng marami, nagsimula siya sa isang maliit na sari-sari store. Ngunit dahil sa lumalaking pangangailangan ng kanyang pamilya, kinailangan niyang palakihin ang kanyang negosyo. Dati, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umutang sa 5-6. Ngunit sa bawat linggong lumilipas, imbes na lumago ang kanyang kita, napupunta lamang ito sa bayad ng napakataas na interes. Kaya nang may nagpakilala sa kanya sa ASA Philippines Foundation, sinubukan niya ito. Ang kanyang unang loan, 4,000 pesos lamang. Pero dahil sa mababang interes at patas na sistema ng pagbabayad, lumaki ang kanyang puhunan. Ngayon, ang dating maliit na tindahan ay isang mini grocery na. Hindi lang negosyo ang naitayo ni Bebang, na pagtapos din niya ang kanyang mga anak. 4 sa kanyang 5 anak ay college graduates na, at lahat ito ay dahil sa mas maayos at makataong sistema ng microfinance. Ngayon, hindi na siya nangangamba sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Pero hindi lang si Bebang ang nabibiyayaan ng programang ito. Dahil ang ating Pangulo ay patuloy ang pagsuporta sa maliliit na negosyante. Dahil sa mga programa tulad ng ASA, maraming Pilipino ang nakakabangon mula sa pagkakautang. Ang layunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos ay bigyan ng mas patas na pagkakataon ang mga maliliit na negosyante upang hindi na sila maipit sa mapanlinlang na utang. Ano ang pagkakaiba ng microfinance sa 5-6? Una, mas mababang interes. Sa halip na patong-patong na interes, may makatarungan at abot kayang interest rates ang microfinance loans. Pangalawa, mas mahabang panahon ng pagbabayad. Hindi minamadali ang pagbabayad, kaya mas madaling i-manage ang cash flow. Pangatlo, may kasamang financial training. Hindi lang pautang ang ibinibigay, kundi pati kaalaman kung paano ito palaguin. Dahil dito, mas maraming Pilipino ang nabibigyan ng pagkakataon upang makapagsimula at lumago ang kanilang mga negosyo. At dito nagkakaroon ng pagbabago sa buhay ng marami. Ngayon, mas ligtas at mas patas na ang sistema ng pagpapautang para sa maliliit na negosyante. Hindi na nila kailangang pumayag sa hindi makatarungang interes. May mga legal at maayos ng paraan upang makakuha ng puhunan. At ang tanong, handa ka na bang iwan ang 5-6 at yakapin ang bagong pag-asa? Sa mga kababayan nating nangangarap magkaroon ng maayos na negosyo, tandaan, may solusyon na para sa inyo. Hindi na kailangan mabaon sa utang, hindi na kailangan matakot sa mataas na interes.
Dahil sa mga programang tulad ng ASA Philippines, may pagkakataon na kayong lumago at umasenso. Dahil sa ating Pangulo, tapos na ang mapapait na kwento ng 5-6. Oras na para sa mas magandang bukas. 110 verse 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang kayo magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Sa loob ng maraming taon, ang 5-6 ay naging isang anyo ng pag-aalipin sa utang para sa maraming maliliit na negosyante. Para itong magnanakaw na patuloy na kumukuha ng kanilang pinagpaguran na para bang wala ng paraan upang makalaya. Ngunit ang ating Panginoon Kristo ay dumating upang bigyan tayo ng tunay na kalayaan, hindi lang sa ating espiritual na buhay, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Ang pagtatapos ng 5-6 sa ilalim ng Administrasyong Marcos ay isang hakbang patungo sa pagbibigay ng bagong pag-asa. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa ating Panginoon Kristo, hindi lang sa pagkakaroon ng puhunan, kundi sa pagkakaroon ng tamang puso at pananampalataya upang pangasiwaan ito ng may karunungan. Kung si Bebang ay nagkaroon ng bagong oportunidad upang palaguin ang kanyang negosyo, ganun din tayo. Ngunit dapat nating tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagkakaroon ng pera, kundi sa tamang paggamit nito ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa bawat hakbang natin sa buhay, ang ating Panginoon Jesus ang ating gabay. Siya ang tunay na nagbibigay ng pag-asa, katanungan at kasaganaan. Isang kasaganaang hindi lang para sa lupa, kundi para sa buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin dahil sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo na siya nabayubay sa krus ay may pag-asa kami na higit pa sa mga natatamo namin sa lupa at magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na punong-puno ng kasaganaan at buhay na punong-puno ng kaligayahan. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong patuloy na pag-aalaga sa amin. Amin pong itinatagubilin ang aming buhay sa inyo mula ngayon at magpakailanman. At patnubayan po kami. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatikim sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.